nagkamit ng First Class Honors with Distinction Award. Kumuha siya ng Autodesk AutoCAD 2016 course sa Site Power Center sa Dubai mula Hunyo 2016 hanggang Hulyo 2016 at nakakuha ng excellent mark. Samantala, kumuha din siya ng kursong Structural Engineering Professional Diploma sa Filipino Institute UAE Dubai taong 2020 hanggang 2021. Nakamit niya ang excellent mark sa kanyang pagtatapos. Naging intern siya bilang Structural Engineering Oricon Company Dubai simula Hunyo 2019 hanggang Hulyo. Samantala, naging Assistant Project Manager sa Neso Company Achman simula 2019 ng Hunyo hanggang Setyembre 2019. Kabilang sa kanyang gawain ito ay ang paggawa ng disenyo, layout at pagtulong sa kanilang manager sa pagpapatakbo at pagmumonitor ng kanilang mga proyekto. Noong October 2019 hanggang December 20, siya ay naging Civil Engineer Quantity Surveyor sa Innova Constructions Dubai. Sa kasalukuyan, siya ay Civil Structural Engineer Quantity Surveyor sa Al Shafar General Contracting LLC, Dubai, UAE. Hindi matatawaran ang husay ng ating pananguhing tagapagsalita sa kanyang piniling larangan. Maraming pagkilala ang kanyang nakamit, kabilang dito ay ang Emirates Environmental Group Public Speaking, na kung saan nakamit siya ng overall na nilabanan ng 50 bansa. Siya din ay nagwagi sa ginanap na ISRAC E-Engineers Real World Challenge sa Dubai. Naging Grand Champion din siya sa IET Present Around the World competition. Naging ingat yaman din siya ng Institute of Civil Engineers UAE Chapter. Tunay na nagpamalas ng kanyang husay ang ating panauhing tagapagsalita. Sa pinuno ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, pinuno ng mga paaralan ng Philippine Sub-Office, sa minamahal naming punong guro, Dr. Janet Ardeluna, mga guro, mga kawali, mga magulang at panauhin sa umagang ito at sa mga minamahal naming magsisipaglipat antas, akin ang karangalan na ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita sa ikasampung paglilipat antas, Engineer Maria Santa Maria Aragon. Mari na po kayong umupo. Wow! Sobrang touch po ako sa introduction ng aking pinakamamahal na advisor ng 4th year, Sir Rapala. Thank you so much po sa very warm introduction. Hello everyone, I am Maria Luella Asargon, your guest speaker for today. Let me start by acknowledging the presence of course, our principal, Ms. Janet Deluna. I would also like to acknowledge the presence of my teachers, who I think are here right now, who played a big role in my journey. Of course, my forever fabulous advisor, Mr. Sir Roy Rapala, who I love very much. And yung iba ko pang teachers na nandito pa, I think, Sir Judry, sila Ma'am Divina, Sir Pogi. Sino may kilala kay Sir Pogi? Ay! Sir Ray Austrian, ako ilang generasyon na. Sir, ang na-brainwash mo. Joke lang. Okay. At syempre sa lahat ng mga guro na naririto ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Gayon din sa mga magulang na naririto upang suportahan ang kanilang mga anak. Congratulations po dahil kasama kayo sa kanilang tagumpay. At ngayon, nais kong batiin syempre ang bida para sa araw na ito. Sa ating mga grade 10 completers, maligayang pagtatapos sa inyong lahat. Ano na? Masaya ba kayo dyan? Parang hindi. Masaya ba kayo dyan? Okay. Again, I am Maria Luella Esargon. I am 27 years old. I am a civil
personal to me. Bukod sa kasama niyo magtatapos ang aking kapatid, si Bebu, si nakakilala kay Bebu. Okay, bukod sa kasama niyo siya magtatapos, ay marami sa inyo yung nakita ko na ng kinder pa lang. Yung fresh graduate ako ng high school, hinahatid ko yung kapatid ko sa kinder, kay Ma'am Baby. Kaya kilala ko yung mga mukha niyo nung bata pa kayo. Maring hindi niyo na ako matandaan. Ang mga naalala ko pang pangalan sila Stephanie, sila Angel, Paeng, Raven, ayan, yan ang mga kaklase ng kapatid ko. Mga pamilya. So, time flies talaga. Ngayon, kayo na yung magtatapos ng grade 10. At bilang mga magtatapos, you represent the hope and dreams, not just for yourselves, but for our beloved country. Huwag niyong kakalimutan na bawat isa sa inyo ay may natatanging papel na gagampanan. I encourage you to collaborate, to work together, and to support each other. Together we can overcome challenges, inspire change, and drive progress. Gaya na lamang nga ng tema natin para sa umagang ito. Sino nakakalam ng tema? Binabasa niyo ba yan? Akala niyo wala lang yan, pero importante yan. Henerasyon ng pagkakaisa, kagapay sa bagong Pilipinas. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa? It means listening to different perspectives, understanding each other, and finding ways to work together for common goals. Mahirap na kasi talagang magkasundo, hindi ba? Sa mga group works pa nga lang, ano ba yan? Ang daming pabigat. Ang daming pansit-kanton lang ang ambag. Ay, sumasagot. Okay, I know it's not easy to achieve unity, but I want to remind you all that you are the leaders of tomorrow. And whether you like it or not, kayo ang bubuo ng bagong Pilipinas. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Tingnan niyo! Yung mga nasa likod niyo. Yan. Sila daw ang pag-asa ng bagong Pilipinas. Naniniwala ba kayo? Ay? Hindi? Sila ang bubuo ng bagong Pilipinas. Yung mga klase kong ano, nakakala ko, lolo-lolo lang. Ngayon, Alex, politiko kilala niyo ba? Isama na na. Mag-eating na, ano na nga siya ngayon, sir? Bombero. O, diba? Lolo-lolo lang yun. Lagi tumatakas pag naging cleaners. Pero ngayon, nakarespeto. Okay, so as you move forward, let unity be your guiding principle. Partner with others and share your knowledge. Together, you can achieve extraordinary things that will contribute to the vision of a united and prosperous Philippines. Okay, ano ba yung Ate Luella? Graduate na kami ng grade 10, pang buong Pilipinas na yung atake mo dyan. Sorry naman, but it is the reality. All of this is to prepare you to enter the real world. Now, bumalik tayo sa high school life. Dito kayo excited. Masaya, malungkot, parang roller coaster ride yung dinaanan nyo, hindi ba? Alam ko malungkot kasi marami sa inyo magkakahiwalay na. Yung mga food trip sessions nyo, magiging memories na lang. Yung everyday mo kasama for years, hindi mo na makikita. Yung nasanay ang nandyan, pero mawawala rin pala. Ganun talaga. We have to keep moving forward. Kaya naman, I want to share something with you. I want to share 5 things that I realized after graduating high school. Number 1, heartaches are unavoidable. Sino sa inyo broken-hearted? Walang umaamin. Nandito kasi ang parents. Bebo, broken-hearted ka ba? Ay! Pag-uusapan natin sa bahay yun. Anyway, okay, syempre, bakit ba tayo nagkakaroon ng heartaches? Hindi lang naman dahil sa romantic relationships natin. Marami tayong trials na magdadaanan sa buhay at hindi may iwasang makaranas tayo ng failures. Kahit ako marami na ako napagdaanan ng failures, pero ito pa rin ako, go pa rin. Alam niyo ba, mas natututo yung brains natin sa failure? By learning something through seeing it and memorizing it, maaari naman nga tayo matuto. But, learning something through failure leaves us with deeper understanding. Hindi ko naman ibig sabihin na, sabi ni Ate Luella, ibagsak ko na itong math eh. Mas matututo ako pag binagsak ko itong math. Hindi ka lang. Ang ibig ko sabihin is, learning something through failure leaves us with deeper understanding. So this is just a better perspective of learning through your mistakes. Having failures doesn't mean you are a failure. It just means you haven't succeeded yet. Every failure is simply a stepping stone to your next success. Okay, dito tayo sa number 2. Number 2 realization after graduating high school. Use love and
not a distraction. Sino naman sa inyo may crush? Siyempre lahat. May ka-situationship, may ka-MU. Uso pa ba yung MU ngayon? Yun kasi yung uso ng panahon namin. Okay. Dabo may crush ka na. Pag-uusapan ulit natin sa bahay na. Anyway, ito yung mahulay na bahagi ng high school. Palagi kang inspired. Ang sarap ng gising mo sa umaga. Sarap magkape, sarap magpagdasal. Dito sa high school, natutunan niyo mag-cute. Sino nga bang hindi na rin nalagay? Alam ko lahat dito, kinilog na. At baka nga naisip niya na, wow, ito na, forever na to. Tapos after 2 weeks, na-fall out of love naman ako. Tapos nakakilala na ba ako, wow, ito na, forever na talaga to. Tapos na-fall out na naman. Next na naman, wow, ito na, forever na talaga to. Parang nakailang lifetime na siya. Sino sa inyo gano'n? Okay. So, hindi ko akalain ako naman yung magsasabi nito. Pero love can wait. Totoo nga yung paulit-ulit na sinasabi sa atin ng mga magulang natin and teachers natin, love can wait. And when I say love can wait, I mean yung romantic love. Kasi totoo nga na we're too young to fall in love in that age. Immature pa, di ka nga lang ma-repair na ilang siguro to break na kayo. May nag-heart na sa profile picture niya, kinayo. You are at a crucial point of your life where your emotions are too strong and you still don't know how to control it. Madalas sa ganyang edad, ginagawa mong tao yung dapat, ginagawa mong mundo yung dapat tao lang. Ganun. Ito naman na advice lamang from your action. Siyempre, nasa kasunduan niyo pa rin yan ng parents niyo, but I'm only speaking through experience because I was once a pasaway like you. Hindi ko alam kung naalala pa ito ni Sir Rapala. Pero isa ito sa mga memory ko ng high school ako. Tumatambay kasi ako sa kabilang section. Katabi lang na room namin yun. May crush kasi ako doon. Tapos si Sir Rapala, nakita niya yun. Siyempre, as a teenager girl, napapakita ka sa crush mo. I never, ganun. Okay. So, as a teenager girl, syempre, nandun ka na, tumatapay, sumisilay. Tapos, nakita ko ni Sir Rapala, tumatambay doon. Sabi niya talaga, Luella, pasok! Hoy, parang tatay/nanay. Ganun. Kaya, thankful talaga ako sa ating mga guro. Dahil yung mga kalina nila ay madalas tumatawid na sa pagiging magulang. So, ayun, hindi na kami nakita ng crush ko na yun ng high school. Tapos ito na nga, nag-college ako sa Manila sa Mapua Institute of Technology. Umalis na ako dito sa Kabulusan. At sobrang na-shock ako sa Manila. Kasi ito na yung totoong mundo eh. Para kang nakawala. Wala ka ng bantay. At doon, nagka-crush na naman na ako. Ito naman sa dalawa na lagi may crush. Para kang, lagi namin nag-aaway ng papa ko kasi lagi ko sinasabi sa kanya, pan, siya na talaga yung para sa akin. Wow. And I have to admit na ma-apekto talaga yun sa pag-aaral ko. Maraming times na ibig na pumasok ako, nagkakating na lang ako. Nagre-rebelde kasi hindi niya ako pinapayagan makipag-date. Kaya tumatakas ako, ganun. Ayun, hindi ko natapos yung pag-aaral ko sa Mapua. Dahil kinuha na ako ng father ko sa Dubai para mag-aaral. Gusto niya akong bantayan. Noon, galit na galit ako sa father ko kasi naliyo ako sa mga kaibigan ko sa school, sa mama ko, sa mga kapatid ko, at sa crush ko. Kaya, grabe talaga yung galit ko sa kanya. But I can say, naisa yun sa lowest point of my life. Pakiramdam ko, sobrang failure ko na. Imagine from being the top of your class, bumabagsak ka na sa mga subjects mo, sa college pa talaga. At masabi ko na everything really happens for a reason. Pagdating ko ng Dubai, inayos ko yung pag-aaral ko, nag-concentrate ako, at ginawa ko inspiration yung love, para matuwid ko yung landas ko. Love for my mother, my siblings, at love for my father na doon ko rin nakita yung sacrifices niya para sa akin, harap-harapan. So, doon nilagay ko yung attention and focus ko sa right path at sunod-sunod lahat ng blessings and achievements ko sa academics. Hanggang sa natapos ako ng civil engineering as first class with distinction sa University of Bolton, UAE. And malaking bonus din, na doon ko na-meet yung special someone ko today. Pero niligawan niya ako nung tapos na ako ng college. Nag-work na ako noon. Formal siyang humingi ng permiso sa father ko para ligawan ako. At sobrang saya ko kasi iba pala talaga pag nag-umpisa ka sa tamang pamamaraan.
before. Okay, be thankful to your parents. Your sacrifices will always be your foundation. Nilakanin mo yung ilang oras na nilaan nila para tulungan ka sa assignments. Yung pagising nila na maaga para ihanda yung pagkain at damit mo sa eskwela. Yung pagtatrabaho at pagsasakripisyo nila para masuportahan lahat ng gusto mo. Nangarap sila para sa atin at sana may pangarap rin tayo para sa kanila. May pangarap ba kayo para kina mama, kina papa? Parang wala. Okay. So, I assume may pangarap kayo para sa kanila. Kaya, tuloy na, pagbutihin nyo lang yung pag-aaral. At habang nabubuhay sila, ay paramdam natin yung pagmamahal. Dahil habang lumalaki tayo, ay tumatanda rin sila. Bilang estudyante, alam ko marami kayong mga pangarap. Maging doktor, artist, engineers. Pero huwag natin kakalimutan na sa bawat pangarap na yon, may mga magulang na dati may sarili ring pangarap. Pero kinalimutan na para sa pangarap ninyo. Can we please take a moment and give a round of applause to our parents? Dahil wala tayo ang mga sila. How about that sa wonderful mom over there? Thank you, Ma. I owe you everything and I love you. Wala din ako dito kung wala siya. Anyway, number 4. For realization after graduating high school, all my success started with a simple yes. Naranasan niyo na ba na may opportunity na dumating? Yung gusto mong subukan kasi alam mo kaya mo pero nauunahan ka ng takot. Nakaba, baka hindi mo kaya. Tapos yung ending sa ibang pupunta yung opportunity. Tapos makikita mo na mas kaya mo palang gawin yun kaysa sa kanya. Pero dahil siya yung tumanggap na opportunity, siya yung nag-succeed. Kaya naranasan ko pa nga na may tuhod niya sa akin ng assignment. Tapos pinapasok sa board ng professor. Alam ko naman na tama yung sagot ko, pero mas may tiwala pa sa akin yung homework niya sa akin kaysa sa sarili ko. Eh, mas malaki yung points na nakuha niya. Tapos malaki rin yung sama na loob ko sa kanya. Pero wala akong nagawa kasi siya yung tumanggap na opportunity. Siya yung nag-succeed. So ayun, hindi ko ginagawa yung opportunity. And looking back, I realized that all my success started with a simple yes. Yung mga competitions kung saan ako nanalo, I just said yes to my professors when they asked me to do it. Yung maganda kong trabaho ngayon sa Dubai, I just said yes to the interview kahit piling ko hindi ko naman kaya. Sino ba naman ako? Pinay lang, ay mga lokal yung mga nandun. Yung blooming ko, love life today, I just said yes kay Kuya Don. Okay, so let's not be afraid to say yes to opportunities. Because some opportunity will never come back. Sometimes you only have one chance to take it, so be fearless. Okay, 5th and final realization after graduating high school. Dahil nararamdaman na natin ang init. A career well chosen is the best future worth living. Sino dito alam na yung gusto nila maging profession after graduating? Please pakitaas lang ng kamay kung alam niyo na yung gusto niyo maging after graduating high school. Okay, may isa. Buti ka pa. If you don't know, it's okay. Don't panic. It's normal to feel lost during these times. Kahit nga ako hanggang sa point na mag-entrance exam na, hindi ko pa rin sigurado kung anong course ang gusto ko kuhanin. Ang dami ko kasi gustong maging. Gusto ko mag-PBB. Sino dito gusto mag-audition sa PBB? Naisipan ko rin mag-theater actress, mag-flight attendant, mag-astronaut. So sobrang lost din ako noon. Pero above all, naibabaw yung love ko for math and inspiration din yung father ko na isa rin civil engineer. Pero alam niyo ba, there are different types of intelligence. Maaaring hindi ka kabilang sa mga studying textbook smart, pero lahat tayo ay may larangan kung saan tayo magaling at inspirado ay pagbuti. Mayroong mga musically talented, mayroong magaling sa verbal communication. We should learn to identify our strengths and improve our skills. Dahil ito ang mag-aangat sa atin sa tagumpay. By doing what you love with passion and dedication, success will find you. Okay, now before we depart, patapos na, let me give you some advice from your author. Siyempre, andyan na yung believe in yourself, know that you can do it. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Tao lang naman kayo parehas, hindi ba? Take care of yourself. Take care of your physical and mental health. Ibaba naman ang phone, wag puro TikTok or Facebook or ML. Also, don't forget everyone who helped you on the way to success. Nung graduate ako, ang number one priority
articles to give back to my parents and my family. Hindi dahil sa kailangan kong gawin yun, kundi dahil sa pagmamahal ko sa kanila. And as you move forward, don't just chase success, seek fulfillment. I urge you to reach for your dreams, but never forget to lift others as you climb. So as you go forward into new experiences, remember these 5 realizations na share ko sa inyo. Take a deep breath. This is a momentous day filled with hope, nostalgia, and the inevitable bittersweet feelings of saying goodbye. I am proud to be a product of Glen Abulusan National High School. Congratulations, class of 2024-2025. Go out there and let your incredible journey begin. Muli isang masigabang palakpakan para sa ating panauhing tagapagsalita, Engineer Maria Nuela S. Aragon. Maraming salamat po, Engineer. At nasisigurado ko na kwento ng iyong tagumpay ay nagbigay ng inspirasyon upang ang ating mga mag-aaral ay mas magpursigi at kalaunan ay magtagumpay rin sa kanilang mga buhay. Find your own motivation to succeed. Once again, thank you very much, Engineer Maria Nuela Aragon. And of course, to recognize your dedication in giving your message and inspiration at this moment, this certificate is hereby presented to Engineer Maria Nuela S. Aragon in deep appreciation and gratitude for her invaluable contribution as guest speaker during the 10th Moving Up ceremony of Cabulusan Integrated National High School with the theme Generation of Unity, Partners in the New Philippines, awarded this 14th day of April 2025 at Plaza Lane, Cabulusan, Baguio, Laguna, signed by our Principal 2, Dr. Janet R. De Luna. Once again, let's give her a round of applause, please.